Ito siya mga megs, oh. This is a koi. 5! Ate! You get... Dali, master! Ate, dali! Ate, dali! Lagay dito. Dali, ate! Maipit! Yan. Tanga-ers! Ay! Ay! Ayan! Good morning, good morning, good morning, good morning mga megs! Welcome back again sa ating YouTube channel. And for today's vlog and for today's video is aayusin ko yung ginawa kong mini fish pan dito sa aking garden kasi tumagas siya mga megs. Konti na lang yung water na natira niya and kailangan ko siyang i-rescue dahil yung mga isda natin doon baka mauubusan ng oxygen. And ayun, kailangan kong lagyan ng, siguro papatungan ko lang ng trapal para hindi or madagdagan natin siya ng tubig kasi ganito siya. Ganito ang nangyari sa kanya. Ayan yung nangyari sa kanya mga megs. As you can see, medyo konti na lang yung water na nandyan sa loob. Andyan pa din yung mga isda ko pero kailangan ko silang i-rescue kasi baka ma-dead sila. Ayan, kailangan ko silang baguhan ng siguro yung green na cellophane na yan, hindi ko na yan kukuhain. Sasapawan ko na lang yung trapal, hindi lupa agad. So, okay lang yung cellophane na yan, hindi ko na kukunin yan. Ang kukunin ko dyan is yung water and also yung mga isda. Ayan, para rescue ko sila. Ayan yung mga isda natin dyan mga megs. Meron tayong mga koi fish dyan. And yung ating pothos and also the burley marks. Andyan sila, buhay na buhay. Yes, buhay na buhay sila dyan and gustong-gusto nila dyan. So, yan po yung tatrabahuin natin ngayon. Sana samahan niyo po ako para sa video na ito. But before that, di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. And please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog and new video. And furthermore, let's go. Let's start into the video and let's begin. Let's go! So, ayan, tara, let's go. Let's do this. So, kailangan kong pumunta sa loob. Ayan. Excuse me. Op. Medyo, ano siya, medyo danglog siya dari mga megs kay. Pila pa manika days. Oops! Wait. Natay plants diri nga gipatubo kani siya kay pang ano gyud siya pang aquarium gyud siya nga plants kana siya. So medyo gamay pa siya kaayo. So diri na ako isulod ang atong mga isda mga natay. Ayan. Meron tayong ito yung water propagation ko ng photos and also the burley marks. Ayan sila. So, nabubuhay talaga sila sa tubig. Ayan. Lagay muna natin sila dito sa labas. And huhulihin ko yung mga isda, mga megs. But first is, lalagyan ko muna ng tubig itong ating... Dito ko muna sila ilalagay habang kinukuhaan natin ng tubig itong ating mini pond. Ayan, I think okay na yung tubig na yan. And ilalagay natin yung ito yung air stone mga megs. Diyan sila kumukuha ng oxygen para mabuhay sila sa loob. Ayan, where are you? Ito yung una nating nakuha. Ayan, si angelfish. Lagay natin siya dyan. Mahirap silang habulin kapag maraming tubig. Yung mga tubig is pwede nating ipang ano sa ating mga halaman. Yung nandito na halaman malapit sa kanila.
dito sa ating garden malapit. Pwede nating pangdilig. Ito siya mga megs, oh. This is a koi. Ay! Ate! You get that! Dali, faster! Ate, dali! Ate, dali! Ate, dito! Dali, ate! Maipit! Yan na. Tangaers! Danglog. Ayan, sobrang ang dulas lang nila. Ayan siya mga megs. Are you okay? Yan, alay natin dyan. Kaya earth, kung kaisdaan ka. Oops, 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 oops. Hindi, agi pang kuha na ako. At isda mga gagmay. Ay! 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 Ano to? Sulod balik. Dorn. Up, welcome back. Yun. Next. Up. Kasamok ba ni mo? Anong tanipon to gaina ni Lukso ba? Wait. Matay na mas. Ito yung gurami. Yan. Yan yung gurami na super ang dali niyang alagaan. Next is yung tatlo na lang yung, apat pa pala. Kasi dalawa yung tetray. Ay, dalawa pa pala yung koi. Ayan. Ayan. Pasok ko na agad para hindi na din mauhulog. Dagdagan natin ng dagdagan natin ng tubig. Yan. Ayan na siya mga megs. Ayan na siya. So, naayos na natin. And ready na siya sa tubig. Since wala tayong hose kasi dinala ni partner yung hose sa shop. Maglilinis daw siya ng kaniyang aquarium. Ayan, magmano-mano tayo ngayon dito. Kukuha tayo ng tubig doon sa taas. And dadalhin natin dito by using the baldi. So, tara. Start na natin para matapos na tayo agad. Ito na yung mga isda natin nagdito galing sa loob. Ayan na sila. And ito yung kanilang oxygen. Yan. Ayan. Kasi yung mga koi fish talaga is hindi talaga sila hiyang kapag talagang namamatay sila mga megs kapag walang walang hangin or oxygen. Kaya nilagyan sila nito kasi ito yung nagsisilbing hangin nila. Ayan.
Yun yung mga reject na mga koi namin. So, dito ko na lang sila ilalagay. Yan, medyo malaki na naman yung bahay nila ngayon. Tara! A few moments later. And ayan na siya mga megs. Napuno na natin siya ng tubig. So, parang ano siya, 11 katimba. Yung, yan yung lahat ng tubig na yan. Ilang timba ba sa, ay ilang liter ba sa isang timba? Basta, ayun na siya mga meg. Medyo, marami or malalim na siya para sa isda na ilalagay natin. And next, ang lalagyan natin siya ng, ayan, asin. Lalagyan natin ng asin. Para saan ba ang asin? So yung asin mga megs is para mawala yung mga, kung may mga fungi man dyan, or yung mga bacteria na sa tubig natin, para mapatay po ng asin. So, ilang asin ba ang ilalagay natin? Kukuha lang tayo ng isang dampot ng asin. Paano ba yun? Yan, isang ganto. Tapos, ilagay natin sa tubig. Yun. After nating lagyan ng asin, is lagyan mo na rin ng suka, tuyo, paminta, charis. Joke lang. So, lagyan natin itong anti-chlorine. So, meron kaming binibenta nito. So, 3 patak lang ng anti-chlorine. Anti-chlorine para yung mawala yung chlorine sa tubig natin. Ayan. 1, 2, and 3. Ayan, para mawala yung chlorine sa tubig natin. Kaya nga anti-chlorine yung tawag sa kanya. Ayan, ganito po siya. Ayan. Amazon Meds anti-chlorine. Ito po yung ginagamit ni partner sa kanyang mga aquarium, plus sa kanyang mga isda. And next na ilalagay natin is itong si Methylene Blue. I think ito siya, si anti-chlorine at saka si Methylene Blue. Isa lang yung manufacturer nila, or isa lang na ang may-ari. So magpapatak lang tayo nito na I think 5 patak para sa ganyan kadaming tubig. 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos haluin muna natin. Ayan siya mga megs. After natin malagyan ng mga asin, Methylene Blue, and also the anti-chlorine, i-rest muna natin ang tubig for about 15 to 30 minutes. Ayan, rest muna natin siya para mawala talaga, or lalong-lalo na kapag may chlorine, talagang mawawala po yan siya kapag nilalagyan po natin netong anti-chlorine. Isa sa mga dahilan kapag nag-change tayo ng water is isa sa mga dahilan yung kasi may mga times na namamatay agad yung mga isda kasi siguro na water shocks, and also kapag maraming chlorine yung tubig mo, yun po yung isa kaya namamatay po yung mga isda na inilalagay po natin sa ating mga fish pond or sa ating mga aquarium. Kaya it's better na padaanin muna natin ng ilang minuto para talaga is mawala po talaga yung chlorine, dahil may nilagay naman tayo na anti-chlorine dyan, and sure ako na mawawala na yung chlorine. And be sure lang din talaga mga megs na hindi masyadong matapang sa chlorine yung tubig nyo. Kasi yun talaga yung isa na mamamatay talaga yung isda, which is napakasayang kapag mamamatay yung mga isda, di ba? Hindi din ganun-ganun lang ang price ng isda. Siguro kung medyo maliliit na mga isda
is affordable lang siya. Pero nga, ikaw pa yung magpapalaki, medyo matagal din magpalaki ng isda. Itong mga isda na nandito is ano lang yan siya, yung mga isda namin dati na parang hindi siya tumubo. Yun yung ano namin, or yun yung nakita namin sa mga isda na nandito sa aking harapan ngayon. Ayan yung nasa aquarium na yan. Hindi siya tumubo, hindi ko alam, pero I think ano lang siya, medyo naliliitan siya doon sa, or naliliitan sila sa doon sa lagayan nila kasi medyo hindi din ganun kalaki yung lagayan nila doon, and medyo marami din sila, and I think nag-aagawan sila sa nutrients na nakukuha nila or sa pagkain. Siguro itong mga ito is hindi nakakain ng masyado doon sa malaking pond ni partner, kaya kinuha ko and dito ko sila ilalagay sa ating garden para may isda tayo dito sa ating garden din. Dagdag din sa attraction or sa tanawin dito sa ating garden, which is napakaganda din naman kapag meron. Kasi plants tapos fish is equal to super stress reliever. Super stress reliever talaga mga megs. Kaya ayan. And dahil sa na-stay na natin ang tubig for almost 30 minutes doon mga megs, ayan, I think yung tubig is kalma na. So ilalagay na natin tong air stone ito yung magiging oxygen nila. Yan lang din ulit yung gagamitin natin. Yan, ilalagay natin sa medyo gitna. Yan, gitna ba yun? So ayan siya mga megs. Una kasi dapat i-acclimate muna natin yung mga isda bago sila tuluyang papasok sa tubig na bago. So ayun, kapag sinabing acclimate, paano nga ba siya or ano ang dapat gawin para ma-acclimate? So katulad lang din yan sa mga plants mga megs, dapat ipakilala muna natin sila sa lugar kung anong meron tayo na ambience. But dito sa isda, kailangan natin silang ganito ang gawin or ganito ang dapat gawin kapag nag-acclimate ng isda. Yan, pwede na siguro to. So, itong tubig na ito is dito siya galing din sa aquarium. And ilalagay natin itong maliit na palanggana or itong maliit na batya dito. So, ayan siya mga megs. Tapos ilalagay natin yung isda natin doon sa maliit na palanggana or sa liit na batya. Hayaan muna natin siya dyan ng 5 minutes. Pinakamatagal na yung 10 to 15 minutes. Pero for me, okay na yung 5 minutes. Ganyan kapag nag-a-acclimate ng isda mga megs. Ganyan yung gagawin. And yung isang danyo dito, ayan. Yung isda na yan, super matibay din yan. Iwan ko siya dyan kasi ilalagay ko siya sa aquarium na ito. And may mga kasama pa siya. Yun, sa ngayon is yan muna yung ilalagay natin dyan. Pero feeling ko, pag uwi ni partner dito is may isda na naman siyang ilalagay dyan. Kasi ang ganda nung space. Ang laki, tapos, hindi siya malaki. Pero ang lalim ng tubig, sure ako na magugustuhan ng mga isda dyan. So, after 5 minutes, aalisin na natin yung mga isda dyan at ilalagay na natin mismo doon sa mini pond. So, bakit ko ginaganyan? Kasi kapag dinederecho mo yan siya, yung tubig natin is bago pa, diba? Super fresh yung water natin. Yun po yung isang tendency kung bakit namamatay agad yung isda. Kasi nawa-water shock po siya. So, kailangan natin siyang gawin or i-acclimate ng ganyan na paraan para ma-observe or ma-absorb nila yung, ma-absorb nila yung tubig nila na bago na siya. So, after ilang minutes is ilalagay natin siya or ilalagay natin sila doon sa pinaka malaking bahay nila na permanent house na nila. So, ayan.
few moments later. Ayan mga megs, may nauna na. Umano siya, talagang tumalon siya mag-isa. Ayan, galing dito sa maliit na batya, tumalon siya. Kaya ayan na siya. Yan talaga yung malikot, kanina pa yan. So ayan, ililipat na natin sila kasi mahigit 5 minutes na naman. Huwag po isali yung tubig na nasa batya. Kasi yan po ay tubig nila. Yung dating tubig yan nila. So ayan, dahan-dahanin natin. Hey, ayaw mong lumabas, par. Ito sila. Ayan, 3 koi. Ay, sana. Hey, go in. Ayaw nilang sumakay sa ano. Ang hirap nung walang naghahawak ng camera. Sariling sikap vlog. Pasok, pasok. Yun. Bait mo. Yan, ayan, ayan. Ito, medyo ano din to. Hala. Nasya-shock na si Angel. Parang naipit si Angel ah. Yun. And, ayan, go. Fly. Fly, swim pala. Yang isa is tetrayana fish. Hindi siya tetrasperma guys ah. Kung may tetrasperma ang halaman, may tetra din ang mga isda. Yun. Dalawa na lang. And mahirap pa. Di masyado nagpapadakip yung dalawa. Hey. Come out. And the last one is eto siya. Yun. Pumasok din. Kunin natin yung batya. Yan. Yan. Oop. Ay, nahulog. Ayan na sila mga megs. I think hindi ko na mailalagay yung aking photos and yung aking burly marks kasi ang lalim na nung tubig. Masasakal na sila or parang hindi na sila makahinga kapag nilagay ko pa dyan. Try nga natin. Ito sila mga megs. O, kuhaan ko muna ng tubig. Ayan. So, hindi na siya pwedeng ilagay mga megs. Sobrang green ko, no? Kasi, green yung ibabaw natin, eh. Kaya, nagiging sobrang green ako tignan. Ayun. So, hindi na siya pwedeng ilagay kasi umaapaw talaga sa kanyang dahon yung tubig na ayun, nung dahil sa medyo tawag yan, medyo mataas yung tubig dyan, kaya umaapaw na sa dahon ng mga halaman, kaya hindi ko na lang sila ilalagay doon. Ilalagay ko na lang siya sa aquarium na eto nga na aquarium, which is dito din sa garden ko ilalagay, and hahanap ako ng mga fish kung ano pwedeng malagay ko doon. So ayun. So, ayun, sa wakas ay natapos din. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam yung mga may nagawa kang bagay na sariling sikap at pagod mo. Yung puhunan mo. Sing gumawa talaga niyan is ako lang talaga. Ako yung nagbungkal ng lupa. Ako yung gumawa ng kung baga, ako talaga lahat. As in,
Ang sarap sa pakiramdam kasi ano talaga siya, a plants plus a fish or yung ganto sa mga garden natin is talagang less stress. Nakakawala talaga ng stress mga migs. Believe it or not, kapag yun po yung mga ginawa nyo, aside kasi sa paghahalaman, medyo si partner din is yung hilig niya is yung isda nga. So to the point na ginawa na nga lang niya din na negosyo yung isda kasi yun yung hobby niya, yun yung favorite na ginagawa niya sa araw-araw niya. Just like me, yung mga favorite ko ding gawin sa buong araw is mag-garden. Pero aside from garden is meron tayong maliit na fish pond dito sa ating garden. Parang garden design na din siya. Which is nakakatulong din siya sa akin kasi fulfillment siya sa akin nung nagawa ko yan. Ang sarap sa pakiramdam kapag may ganyan ka. Wow, proud ka sa sarili mo, diba? Siyempre nagawa mo, hindi mo akalain na magagawa mo yung ganun eh. Pero you try it and sure ako na kaya mo rin. So sa lahat ng bagay is try and try lang po tayo. Basta hindi po yan masama. Hindi siya makakasama sa atin. Go lang tayo ng go. Yan. So meron akong 8 koi fish and 2 tetra na fish. So, yung tetra mga migs is lalaki din siya like the horn, flower horn na isda kung alam nyo yun. Ganun din po siya kapag lalaki, which is yung 2 na iba. So, ganun sila, pare-pareho sila ng horn. Pero yung horn is malaki lang yung ulo. Pero kapag babae na horn, na flower horn na isda is hindi po lalaki yung ulo or hindi po magkakaroon ng bukol sa ulo kapag flower horn na babae. Kapag lalaki po yung horn, so yun po yung magkakaroon ng head or yung bukol sa ulo, yun po yung magkakaroon yan. Pero yung horn namin dito is ano lang siya, babae siya and nangingitlog din ang mga flower horn. Pero ano lang siya, sensitive lang siya alagaan or yung mga itlog niya is sensitive. Mahirap buhayin. Kaya yun. So, koi, again, 2 tetrasperma. Yung 2 tetrasperma is hindi naman siya territorial. Unlike sa, yung isda na territorial is yung, I think the angel fish, territorial po siya kasi nangangaway siya. Pero kapag nasanay naman from baby pa siya, sinama mo sa ibang mga isda mo is hindi po siya masasanay po siya and hindi po siya nangangaway. Meron ditong isang angel fish na ang liit. Pero sana is mapalaki ko siya and ayun, so medyo maingay na yung paligid natin mga megs. I think dito ko natatapusin ang vlog na ito. And sana po is na-enjoy nyo ang vlog na ito. Sana po is nagkakaroon kayo ng idea na design sa inyong mga garden. And try to do that mga megs. So, ayun, nasa sa inyo din naman yan. So, ayan, dito ko natatapusin ang vlog na ito. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood sa aking channel. It's me again, Mutia Baliling, ang plantita from Davao City. But if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye!